Umagang Pambalitaan ng UNTV. Si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Presyo ng galunggong posibleng bumaba na sa mga susunod na linggo. Bangus tiniyak na ligtas pa rin kainin ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ranking ng Pilipinas sa Global Corruption Index bahagyang bumaba. Maigting na kampanya kontra korupsyon, nananatiling hamon para sa PBBM administration. At pagdinig ng Senado ukol sa umano'y bayaran kapalit ng pirma para sa People's Initiative Campaign, pagsasayang lamang ng oras ayon sa House leaders. Posibleng bumaba na ang presyo ng galunggong sa mga pamilihan sa mga susunod na linggo, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ito ang balita ni JP Nunez. Ngayong lifted na ang closed fishing season sa Palawan matapos ang 3 buwan, inaasahan na bababa na ang presyo ng galunggong sa mga susunod na linggo. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kinailangan na magpatupad ng closed fishing season para bigyang daang muli ang pagpaparami ng mga isda gaya ng galunggong. Bukas na po yung closed fishing season natin. Binuksan na po muli yung fishing ground natin sa Palawan for galunggong fishing. At dahil bukas na muli ang mga fishing ground, inaasahan na darami na ulit ang supply ng galunggong sa mga pamilihan. Nangangahulugan ito na kapag mas marami na ang supply ay bababa na ang presyo nito. Inaasahan po natin na bababa na rin ang presyo ng mga ito dahil meron na po tayong karagdagang supply dahil nga po bukas na po itong major fishing ground natin for galunggong doon po sa northeastern Palawan. Dagdag ng BFAR, mayroon silang iba't ibang programang isinasagawa para mas maging stable pa ang supply ng isda sa mga pamilihan sa bansa. Kasama dito ang pagpapalawak ng mga marine culture park o mga palaisdaan para sa mas maraming supply ng isda. Mayroon ding programa sa mga munisipalidad kung saan binibigyan ng mas malalaking mga bangka ang mga mangingisda para makarami sila ng mahuhuli sa dagat. Nauna na ring sinabi ng BFAR na may planong mag-angkat ang gobyerno ng nasa 35,000 metric tons ng iba't ibang klase ng isda dahil sa paghinto ng fishing season. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na ligtas pa rin kainin ang bangus. Ito'y sa kabila ng inilabas na pag-aaral ng Department of Science and Technology o DOST kung saan nakitaan ng microplastic ang ilang mga bangus sa Mindanao. Sa public briefing kahapon, sinabi ni BFAR spokesperson Nazario Briguera na wala pa namang pag-aaral sa direktang epekto ng microplastic sa kalusugan ng tao. Ayon pa sa BFAR, ligtas pa rin kainin ng mga isda basta't ito ay sariwa at maayos na nailuto. Sa ngayon po kasi, wala pa pong established fact tungkol po sa microplastic or established information. Pagdating po una sa impact nito sa tao, Nasa pang-115 ang pwesto ng Pilipinas sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Global Anti-Corruption Watchdog na Transparency International. Ayon sa grupo, mas mababa ito kaysa sa dating 116th ranking ng bansa noong taong 2022 matapos na makakuha ng score na 34 out of 100 sa nakitang public sector corruption. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang naging improvement sa pwesto ng bansa at sinabing hamon nito para ipagpatuloy ng pamahalaan ang maganda nitong nasimulan na nagpapakita ng magandang kinabukasan. Tiniyak na Executive Secretary Lucas Bersamin na magbibigay ang Marcos administration ng efficient at transparent na public service sa pamamagitan ng kanilang mga inilalatag na pagbabago sa pamahalaan. Itinuro ng ilang mga testigo na humarap sa pagdinig ng Senado kahapon na ang PBA party list umano ang siyang nasa likod ng umano'y bayaran ng pirma para sa People's Initiative.
Kahapon, isiniwalat ng ilang testigo sa Davao City ang umano'y pag-aalok ng pera at coupon kapalit ng kanilang pirma para sa kampanyang nagsusulong na amyendahan ang saligang batas. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Mahigit 100 ng residente mula sa iba't ibang bahagi ng Davao ang personal na dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng umano'y bayaran sa People's Initiative. Ilang mga opisyal naman sa Tagum City via online ang tumistigo matapos bigong makadalo dahil sa baha bunsod ng sama ng panahon. Ayon kay Davao del Norte Governor Ed Humanib, maging ang Sangguniang Kabataan o SK official, inuutusan din umano ng mga barangay na magpapirma sa mga kabataan. Maging sa City Hall, may kautusan umano na ipinakalat na kailangan pumirma sa People's Initiative. Sa opisina, nagsabi yung aking administrative officer na mayroong advisory ang Office of the City Mayor na itong signature campaign ng People's Initiative. In fact, yung naipresenta ni Governor Edwin Hubahib sa slides kanina, galing po sa aking opisina yon. All offices are required to submit that document regarding signature campaign on the proposal amendment to Article 17 of the 1987 Constitution. Ang initial response ko po dito na tika muna bago magpirmahan, we should be transparent, and sabi ko we will wait for the office of the mayor to call. Itinuro naman ng ilang punong barangay ang mga nagpakilala umanong coordinators ng PBA Party List na nasa likod ng pagpapapirma kapalit ng pangakong ayuda. Ang isa, 4,000 piso umano ang alok sa mga tauhan ng barangay kapalit ng 250 signatures. This Mr. Binsariak is one of the trusted first and second district political coordinator of PBA. What is PBA? Yung isa sa mga party list natin na PBA party list. party list po. So who is the PBA party list representative? It is the Honorable Mix Nograles. Ilang barangay captain na nagpakilalang PBA Party List coordinators ang tumistigo sa pamibigay ng iba't ibang klase ng coupon na magsisilbing claim stub para sa mga pumirma na pinangakuan ng ayuda. Pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AEC. Sino ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Si Bentaryak po. Itong si Bentaryak, boss ninyo, parang district coordinator ng PBA. Yes, ma'am. Okay. Pinintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi? Ang sabi ko lang po is, may baguhin lang sa saligang batas. Kasi yun lang ang sabi sa akin po. Tingin tuloy ni Senator Ronald Bato de la Rosa, baka ginagamit lang ang grupong pirma para sa People's Initiative. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sayang sa oras ang ginagawang pagdinig ng Senado sa People's Initiative Campaign ayon sa ilang House officials. Anila, dapat ang resolution of both houses number 6 ang pinagtutuunan ng pansin ng mga senador. Ito ang balita. Tinutukan ng ilang House officials ang ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng signature campaign para sa People's Initiative upang amyendahan ang saligang batas. At anila, nagsasayang lang ng oras ang mga kapwa mambabatas. Giit ng mga ito, wala namang napatunayang may bigayan ng salapi kaugnay ng kampanya. Pero narinig nyo naman po, wala naman pong pamimigay na pera na nangyari. Narinig nyo po yung mga kapitan, yung governor ng Davao del Norte, si Governor Edwin. So wala pong ginamit ang national agencies na yung DSWD, wala pong nagamit talaga. Kaya huwag na po tayo magaksaya ng oras. Batay naman kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, mas dapat pang pinaglaanan ng panahon at effort ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad sa Davao Region. Ang nangyaring hearing sa Davao ay isang malaking aksaya ng oras at panahon. Sana ibinuhos na lang nila yung pagkakataon na pumunta sila sa Davao na tumulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. Again, sa pangalawang pagkakataon, wala po silang napatunayan na merong tumanggap ng anumang halaga dito sa People's Initiative.
Panawagan pa ng mga ito, pagtuunan na lang ng pansin ang Resolution of both Houses No. 6. Layo nitong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Philippine Constitution. Sa paparating na linggo, nakatakda na itong dinggin sa isang subcommittee ng Senado ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaya ang pakiusap ko sa mga kaibigan nating senador, tutukan nyo yung RBH 6 dahil dito nakatuon ang kaunlaran ng ating bansa. Ito ang napagkasundoan natin kasama ng ating Pangulo at umaasa ako sa araw ng Lunes. Umpisa na po ito ng Senado. So, sana po, tigilan na natin ito. We have to focus on RBH number 6. Umigting ang tensyon sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso bunsod ng mga kontrobersya sa People's Initiative Campaign. Inaakusahan ng Kamara at liderato nito ang nasa likod ng kampanya. Rosa Licoz, UNTV News Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinutulan ng mga leaders sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay na sa Pilipinas ang Mindanao. Ayon sa Chief Minister ng BARM na si Ahod Balawag Ibrahim, tinatanaw nilang malaking utang na loob ang ginawa ng dating Pangulo ng bansa para sa peaceful settlement ng kanilang rehiyon. Sa isang pahayag, hinimok nito ang publiko na protektahan ang naging benepisyo ng nagdaang peace process at suportahan ang kasalukuyang administrasyon. Nagpahayag din ng suporta sa pamahalaan ng grupong Moro Islamic Liberation Front o MILF na pinamumunuan din ni Ibrahim. Para naman kay Omar Yasser Sema na Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority at kasapi ng Moro National Liberation Front o MNLF, hindi umano posible ang panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Nakatuon na anya ang atensyon ng mga dating rebelde sa autonomy setup kaysa mahiwalay ang kanilang isla sa Pilipinas. Upang mapanatili ang kapayapaan at pagsulong sa Mindanao, iginiit ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na dapat manatiling nagkakaisa at buo ang Pilipinas. Naniniwala ang DILG na hindi solusyon ang paghiwalay sa Republika ng Pilipinas upang masolusyonan ang mga issue sa Mindanao. Paliwanag pa ng DILG official, maaaring paglabag sa konstitusyon at pagsira sa territorial integrity sakaling talagang isusulong ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Hindi tinanggap ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang panawagan ni UN Special Rapporteur Irene Khan na buwagin ang ahensya. Samantala, bukod sa pagbuwag sa NTF-ELCAC, nais din ni Khan na magkaroon ang Pilipinas ng batas hinggil sa red tagging sa bansa. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi tama para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang panawagan na pagbuwag sa kanila. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., hindi kailanman masasabing outdated ang advokasya ng ahensya para sa pagsusulong ng kapayapaan. Iginiit pa nito na maituturing na tagumpay sa nakalipas na 5 taon ang kanilang kampanya para mabuwag at papahina ang mga komunistang grupo sa bansa. Katunayan nito ang maraming miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF na nagbalik loob at patuloy na nagbabalik loob sa pamahalaan. Sa kanyang exit conference, nagpahayag si Khan ng appreciation sa Human Rights Program ng Administrasyong Marcos Jr. Gayunman sinabi nito na dapat i-abolish ang NTF-ELCAC dahil sa umano'y pagkakaugnay sa red tagging. Many of the victims have pointed the fingers at the state agency, the NTF-ELCAC, either as the culprit or the instigator, but also to the military, state security officials, senior government officials, and some media outlets linked to political figures. Sometimes the attacks are online and not clearly identifiable. Sinabi naman ng National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi ito sapat na dahilan para buwagin ang ahensya. Giit pa nito hindi kailanman sinusuportahan o hinihikayat ng task force ang red tagging. Bukod sa panawagang pagbuwag sa NTF-ELCAC, inirekomenda din ng UN official ang pagkakaroon ng malinaw na definisyon sa red tagging at batas hinggil dito. I've encouraged the National Human Rights Commission to speed up
its work that it is now doing to define red tagging and to propose a legislation. Ikinukonsidera naman ng NSC at NTF-ELCAC ang suhestyon ni Khan bilang preliminary recommendation lamang at ang final recommendation ay ilalabas ilang buwan matapos ang pagbisita niya sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Naniniwala ang dating senador at dating Justice Secretary na si Leila De Lima na matagal nang dapat ini-abolish ang NTF-ELCAC. Sa isang post sa social media account na X, sinabi ni De Lima na dapat nang binuwag ang NTF-ELCAC nang bumaba sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, hindi na dapat pang hinintay ng PBBM administration ang rekomendasyon ng UN Special Rapporteur na i-abolish na ang ahensya. Giit ni De Lima, isang banta sa karapatang pantao at malayang pamamahayag ang NTF-ELCAC na anya'y hindi tumitigil sa paghahasik ng lagim at pagbabanta sa kung sino-sino at inaakusahang terorista. Anya, dapat nang wakasan ang mga ginagawa ng NTF-ELCAC na umano'y binibiktima ang mga inosenteng Pilipino. Mayroon umanong nasa 400 scam hubs na nag-ooperate sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, samot-saring krimen ang natutuklasan sa mga ito. Kaya naman hiningi na ng PAOK ang tulong ng mga lokal na pamahalaan upang masugpo ang mga iligal na mga aktibidad sa mga ito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nababahala na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa tumataas na kaso ng krimen sa loob ng mga pogo hubs sa bansa. Kaya naman makikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang masugpo ang iligal na operasyon ng mga ito. Kamakailan ay nagkaroon ng interagency meeting kaugnay nito ang PAOK kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang mga kinatawan ng Department of Justice, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government. Tinalakay dito ang gagawing interagency cooperation at kung paano babantayan ang mga pogo at scam hubs sa bansa. Kaya ang Malacanang magpapatawag po na ang meeting sa mga LGUs kung saan nandun itong mga identified na mga illegal pogo hubs na ito. Tandaan po natin yung mga legal, hindi po natin pakikialaman ng mga yon. Pero yung mga illegal, i-operate po natin yon. Zero tolerance po ang ating presidente sa lahat ng mga pogo na nag-ooperate ng mga illegal. Target ng pamahalaan na sa loob ng 2 taon, tuluyang masugpo ang mahigit 400 scam hub na nag-ooperate pa rin sa bansa. Marami pong mga krimen na nakatali sa pogo. Kidnapping, murder, illegal drugs, money laundering, scamming, human trafficking, napakarami po. Kinakailangan tingnan ng ating national government yung policy with regards to this. Tingnan ng ating Kongreso yung policy with regards to this. Pero as far as the current administration is concerned, zero tolerance po tayo sa lahat ng krimen associated to illegal pogo. Kamakailan lang, inuugnay din sa mga iligal na aktibidad ng mga pogo hub ang natuklasan ng Bureau of Immigration na pag-i-issue ng 9G visa para makapagtrabaho sa bansa ang mga dayuhan kahit wala o peke ang kumpanya na kumukuha sa kanila dito para sila ay makapagtrabaho. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Department of Education na i-train ang mga guro sa private schools para sa gagawing implementasyon ng matatag K-10 curriculum. Ito ang nirebisang curriculum para sa mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 10 o grade 10. Nauna ng pinulong ng DepEd ang Private Schools Associations upang pag-usapan ang planong pagpapatupad sa school year 2024 to 2025. Sa ngayon ay mayroon ng 35 public schools sa bansa ang nakapagsimula na sa pilot implementation ng matatag K-10 curriculum. Simula na ngayong araw ang masaya at makulay na selebrasyon ng Baguio Flower Festival o mas kilala sa Panagbanga Festival. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, ano-ano ba mga naka-line up na activities ngayong araw para sa pagsisimula ng Panagbanga Festival?
Rosalie, wala nang ibang naka-line up pa ngayon na aktibidad maliban sa drum and lyre field demonstration kanina. Pero maaari namang pumunta ang mga residente at mga turista sa Melvin Jones para saksihan ang nagagandahang landscape at sa Juan Luna Drive ang market encounter para bumili ng iba't ibang mga pampasalubong at Baguio products. Ah, 5 a.m. nandito na kami. So, nag-prepare kami ng food ng mga bata kasi magugutom yun sila ng mat para if in case gusto na matulog, makakatulog sila. Masaya ba? Bakit masaya? Kasi sobrang ganda. Kasabay ng malamig na temperatura sa City of Pines ay nagbabalik ang makulay na selebrasyon ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Mapabata, matanda, kitang-kita ang saya at excitement ng mga manonood at nakiisa sa grand opening parade ng Baguio Flower Festival, lalo pa at 3 taon nang natigil ang selebrasyon dahil sa COVID-19 pandemic. Bawat manonood hindi pwedeng mapalampas na wala silang kuhang litrato sa bawat parada. Nagpamalas din ang bawat contingent ng kanilang tradisyonal Cordilleran dance. Unang pumarada ang mga kalahok mula sa Philippine Military Academy na agaw pansin ang kanilang matitikas at ang sabay-sabay na pagmarcha. Kasunod ang St. Louis University, Baguio City Local Government Unit, Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at ang Liga ng mga Barangay na nakasuot ng sombrero na may palamuting makukulay na bulaklak habang ang ilan naman nakasuot ng bulaklaking damit. Pagdating sa Melvin Jones, ipinamalas ng mga contingent ang kanilang galing sa drum and lyre and street dance field demonstration. 6 na contingents mula sa pampublikong paaralan ang naglaban-laban. Makikita sa kanilang kasuotan ang buhay na kultura ng Cordillera. Ginawa nating weekend itong opening day parade natin as compared to whatever day yung February 1 falls because at least yung mga weekend tourists natin will have something to experience, no? And at the same time ay hindi na rin magambala yung elementary school classes natin. Madalas kasi sinususpend natin yan. The Panagbanga Festival is a time for us to come together as a community to revel in the beauty of our surroundings and to celebrate our unique features that make up our city. It is time to showcase the talents of our artists, the skills of our craftsmen, and the warmth of the hospitality of the people of Baguio. Sa monitoring ng Baguio City Police Office, aabot sa 50,000 individual ang nakiisa sa grand opening ng Panagbanga Festival. Ayon kay Police Regional David Peredo Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office Cordillera, wala naman silang na-monitor na banta sa naturang selebrasyon. At naka-increase naman yung mga pulis natin, more than 1,300 plus ang nakadeploy ngayon. So para wala namang threat na narinig, walang maayos naman, wala tayong dapat ikatakot. Magsaya po tayo sa Panagbanga. Okay. Pagkatapos ng grand opening day, pinaghahandaan na ngayon ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at Philippine National Police ang highlights ng 20th Panagbanga Festival. Ang Grand Street Parade ay nakaschedule sa February 24 at ang Grand Float Parade ay sa February 25 araw ng linggo. Bukod sa local tourists ay marami ring nakiisang mga foreign tourists sa naturang selebrasyon. Ito po yung first time na naka-witness kami ng festival na to. So, tuwang-tuwa po kami sa mga performance and yung mga tao very, sila masayahin at maganda po yung experience na to sa amin. Actually, we're amazed kasi nga since first time po namin tong maka-attend ang Panagbanga. Ang saya pala.
Rosalie, sa February 15 to 17 naman ay ang Alumni Homecoming Philippine Military Academy, kaya asahan na fully book ang mga transient at hotel accommodation sa lungsod. Yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Rosalie. Grace, kung mga tapos na yung mga inaasahang activities para sa opisyal na pagsimula ng selebrasyon ng Panagbanga Festival, ibig bang sabihin ay maluwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dyan sa Baguio City? Kanina, Rosalie, ay nakaramdam pa rin tayo ng pagsisikip ng daloy ng trapiko dahil nga isinara ang ilang mga kalsada dito sa Central Business District. Kaya kaninang alas 5 ng madaling araw ay bumiyahin na yung ating mga contingents, yung mga participants, kasi nga sarado yung ilang mga kalsada papunta dito sa Upper Session Road, dito sa may Harrison Road papuntang Melvin Jones. Kaya kanina ay pagkatapos ng event naman ay maluwag na yung daloy ng trapiko dahil nga sa inaasahan na pagbabantay din ng Philippine National Police para yung mga paparating pang mga turista para masaksihan ang Panagbanga Festival ay magiging maluwag yung kanilang pagdating dito sa Baguio City. Rosalie. Question na lang, Grace, kung nga sa 4th week pa ng February yung highlight ng Flower Festival sa Baguio City, ibig bang sabihin yung mga kababayan natin na nais na umakyat ng Baguio City ngayon, walang magiging problema sa booking ng hotel at ng transient? Yes, Rosalie, kanina sa panayam natin kay Andrew Pinero, ang spokesperson ng Hotel and Accommodation o HRAB dito sa Baguio City, sabi niya yung February 24 at 25 na highlights ng Panagbanga Festival ay hindi fully book, kaya yung ating mga kababayan ay maaari pa rin silang mag-book sa mga hotel and transient houses dito sa Baguio City. Pero ang paalala lang ng ating HRAB committee na huwag silang mag-book o kailangan tiyakin nila na yung kanilang katransaksyon ay hindi sila ma-scam dahil alam natin, Rosalie, dito sa Baguio ay marami pa rin nabibiktima ng scam sa mga hotel o transient houses na nagbubook dito sa lungsod ng Baguio. Rosalie. Alright, maraming salamat, Grace. Doc Tolero nag-ulat ng live mula sa Baguio City. Aabot na sa higit 500,000 mga individual o katumbas ng mahigit sa 140,000 families ang apektado ngayon ng patuloy na mga pag-ulan sa Mindanao dahil sa pinagsamang epekto ng buntot ng low pressure area at amihan. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mayroon ng mahigit sa 200,000 mga tao ang kinailangang ilikas dahil sa mga pagbaha at landslide. Sa ngayon ay mayroon ng 5 ang naitalang patay dahil bunsod o dahil sa kalamidad na nananalasa sa ilang lugar sa Mindanao, habang mayroong ring 7 ang naiulat na sugatan. Isinailalim na sa state of calamity ang Agusan del Sur dahil sa malawakang pagbaha sa probinsya dulot ng buntot ng low pressure area. Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Agusan del Sur, 11 mga bayan sa probinsya ang apektado ng mga pagbaha. Mayroon ding mga naitalang pagguho ng lupa sa lalawigan. Sa bayan ng Veruela, nagpatupad na ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan dahil sa pagkasira ng dike dahil sa malakas na pagragasa ng baha. Mahigit 31,600 na mga pamilya sa buong probinsya ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Ang atay o liver ay isang importanteng bahagi ng katawan ng tao, kaya't dapat natin itong pangalagaan. Isa sa peligro sa kalusugan ang sobrang pag-inom ng alak na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng peklat sa atay o tinatawag na liver cirrhosis. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang liver cirrhosis po ay isang sakit sa atay na usually progression siya ng mga peklat o kaya scarring, no? Progression, meaning pwede siya mag-umpisa sa minimal and then eventually magiging grabe.
Ang liver ay napakahalagang organ ng ating katawan. Bukod sa linininis nito ang ating dugo, tumutulong rin ito upang matunaw ang mga pagkain o iniinom natin. Kaya't ang sobrang pag-inom ng nakalalasing na alak ay isa lang sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng peklat sa atay at nasisira ang function ng liver na nagiging liver cirrhosis. Mga alcoholism, mga mahilig uminom ng alak, tapos hindi po nababantayan yung atay. Pwede rin mga drug-induced, mga nakukuha sa mga dami ng gamot na iniinom na pwede palang hindi nila alam na damage na pala yung liver nila. Kaya't laging payo ng mga doktor na magkaroon ng healthy lifestyle habits upang mapanatili ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. For prevention, kailangan po laging may regular check-ups sa doktor ninyo. Vaccination, yes, that's also an important thing, no? Exercise, and very important po ang weight loss for those who are overweight and obese. Tapos alcohol cessation, siyempre. Yung mga umiinom po, sana kung pwede, tumigil na. Alamin ang iba pang detalye ukol sa liver cirrhosis. Manood ang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinaguri ang small but mighty. Diyan nakilala ang Mini Cooper dahil sa stylish, innovative, and minimalist looks nito. Tampok ngayong linggo sa Manibela ang Mini 3-door at isang powerful sports car, ang Lotus Evora G3430. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Mahigit 6 na dekada na ang iconic Mini Cooper at wala pa ring kupas ang taglay nitong ganda. So dito sa meron tayo ngayon, ang pinaka-highlight ko is the comfort nung ride and at the same time, yung go-kart feel pa rin nung sasakyan. So yun talaga yung pinaka-essence of driving a Mini. That's why talagang driver's car, everyday car, easy to park. Makakasama natin ang actor at car enthusiast na si Jorel Ramirez para sa Manibela Test Drive. For entertainment purposes, yung touchscreen ng Mini Cooper is Android ready or and Apple Android Car, support. yes, and Apple CarPlay ready na rin. So, meaning pwede tayong mag-install or may pre-installed na to ng mga Spotify, mga third-party apps? Actually, pag kinonect natin through Apple CarPlay or yung Android, so lalabas na. So, kung gusto mo mag-Spotify, Waze, or anything na nandun sa phone mo, so lalabas na siya dyan. Pwede na natin gamitin. Mapapanood din ang isa pang pangmalakasang sports car, ang Lotus Evora GT430. Bakit nga ba umabot ng mahigit 15 million pesos ang Lotus sports car na ito? Alamin ang mga special features nito ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 na umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa Manibela Facebook page at UNTV News and Rescue YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malaki ang ginagampan ng tungkulin ng turismo sa paglago ng ekonomiya at paglikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa layuning mas mapalakas pa ang turismo sa Pilipinas, muling inilunsad ng Department of Tourism ang Philippine Tourism Awards na magbibigay ng pagkilala sa mga karapat-dapat na individual at institusyon dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa industriya. Ito ang balita ni Gladys Towapi. Healthy competition at patuloy na itaguyod ang galing sa industriya. Ito ang pangunahing adhikain ng Department of Tourism sa muling paglulunsad nito ng Philippine Tourism Awards ngayong taon. Sa pamamagitan nito, mas maihikayat ang bawat miyembro ng tourism sector sa bansa na lalo pang pagbutihin at pagandahin ang mga serbisyong iniaalok sa industriya. We find that
reviving these award scheme as well as improving it to be more inclusive to emerging and lesser known destinations will encourage our Filipino domestic tourists to discover our hidden gems and to give opportunities para naman sa ating mga lesser known destinations na mapuntahan at madiscover. And it also serves as an incentives for our local government units to improve their tourism services so that our tourists will be encouraged to go there. Kasama sa mga bibigyang pagkilala, ang iba't ibang local government unit, mga tourist destination, organization, hotels and resorts, tour guides, media at iba pang tourism industry key players. Kabilang sa mga tinitingnan dito ang sustainability at pagkakaroon ng Philippinization. Kasali na po dyan yung sustainable tourism criteria. Dapat meron tayong mga green practices in our destinations and also yung ating Philippinization to reflect the best of our Filipino culture, our heritage, our values, to support the local works of our Filipino furniture makers, artisans, and the like. Makakatulong din to sa ating mga small and medium enterprises because we're encouraging that we should capitalize on what is available to us and help our tourism communities as we improve the entire realm of the Philippine tourism. Paglalabanan ng mga magiging nominado ang Philippine Tourism Pillar Awards at Philippine Tourism Industry Awards. Bukod sa national awards na igagawad sa last quarter ng taon, magkakaroon din ng regional awards. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, magsisilbing stamp of approval ang matatanggap na pagkilala ng mga magwawagi upang maka-attract pa ng mas maraming turista. Maaaring mag-nominate ang lahat para dito. Pumunta lamang sa official website ng Philippine Tourism Awards. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos sa naming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng United Nations Food Agency na nakatatanggap ito ng ulat na may mga tao sa Sudan na namamatay na sa gutom. Kaya panawagan ng World Food Program sa naglalabang army at sa paramilitary rapid support forces magbigay daan sa pamahagi ng tulong. Noong 2023, dumoble ang bilang ng mga taong nakararanas ng kagutuman dahil nahahadlangan ng gyera ang pamamahagi ng ayuda sa mga sibilyan. Batay sa Representative at Country Director ng World Food Program sa Sudan na si Eddie Rowe, may pagkain ang ahensya sa Sudan subalit bumabagal ang kanilang operasyon dahil sa kakulangan ng humanitarian access at iba pang dahilan. April 2023 nang sumiklab ang gyera sa Sudan at halos 18 milyong tao ang nahaharap sa kagutuman. Kailangan ng magbayad ng 2,000 yen o higit 700 pesos ang mga nagbabalak na umakyat sa Mount Fuji ng Japan simula July 2024. Layo nitong mapigilan ng pagsisiksikan at pagdagsa ng mga tao sa popular na landmark. Gayon din upang pondohan ang safety measures sa iconic mountain. Balik na sa pre-pandemic levels ang bilang ng mga taong bumibisita sa lugar kaya ikinababahala ang pagkakalat, gayon din ang rapid overnight climbing o bullet climbing sa bundok. Sa nalalapit na pagtatapos ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 10, balik sa Paco Arena sa Maynila ang hardcourt action sa Liga ng Public Servants bukas, araw ng Linggo. Sa first game, tatangkaing agawin ng SSS Kabalikat na ngayon ay nasa ikatlong pwesto sa standings. Ang number 2 team AFP Cavaliers sa kanilang bakbakan alas 2 ng hapon. Susundan naman ito ng sagupaan ng PNP Responders at NHA Home Masters. Pangsyam ngayon sa standings ang PNP na may 4-5 win-loss record. Kailangan nilang magwagi sa number 4 team na NHA para hindi mapatalsik sa liga. At sa third game, sisikapin naman ang OP-PMS Trailblazers na tapusin ang kanilang losing streak. Makakalaban ng Malacanang team ang DENR Warriors sa main game, alas 5 ng hapon. Mapapanood pa rin ng live ang UNTV Cup sa YouTube channel ng UNTV Sports at UNTV News and Rescue.
Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Mga paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tahasang itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago umalis patungong Vietnam. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Vice President Sara Duterte nilinaw na wala siyang kinalaman sa panawagang magbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. You are lazy and you lack compassion. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumago na. Kay giuna niya ilahang politika, ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi kailanman napabilang sa drug watch list ayon sa PDEA. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte. Mga hakbang na may kaugnayan sa People's Initiative, itinigil na ng Commission on Elections. The Commission en banc, by a unanimous decision, decided to suspend any and all proceedings concerning the People's Initiative. Grupong Pirma, inaming humingi ng tulong at nakipagpulong sa ilang congressmen sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa signature campaign para sa People's Initiative. Ilang testigo, isiniwalat ang umano'y bayaran at paggamit sa pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Speaker. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi niyo sina Congressman Garvin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. Madam Senator. That was the okay time. Okay lang. Kung nakalimutan ninyo bigla. House Speaker Martin Romualdez nakiusap sa pinsang si Senador Amy Marcos na tigilan na ang pakikipagbangayan sa kanya. Rice trade, South China Sea Incident Prevention, maritime cooperation, kabilang sa mahalagang nilagdaan ng Pilipinas at Vietnam. While maritime cooperation is the foundation of our strategic partnership, our bilateral relations have spanned various areas of cooperation, such as defense, trade, agriculture, and culture, among others. As we continue to face new challenges, we are also presented with a vast number of opportunities for cooperation. Biniling supersonic missile ng Pilipinas sa India, darating na sa bansa sa Marso. Ito pong BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8, almost thrice the speed of sound. This is a quantum leap in terms of our capabilities ng ating armed forces. And this is the first export of India of this particular missile.
Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabay silang magpa-drug test sa harap ng taong bayan. Paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, ipinasusulong ng former president. It is for him to sit in the Luneta Park, pagkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is deproved. Mag-independent tayo, kung kainin, ako gusto ko talaga, gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi, walang nangyari sa Pilipinas. Relasyon kay Vice President Sara Duterte nananatiling maganda ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Uniteam nananatili. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So, hindi naman nagbabago. I think so. I believe so. Because if you remember, Uniteam is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. 7 miyembro ng Ampuan Criminal Gang hawak na ng Philippine National Police. Mga lider patuloy na hinahanap. Naglunsad po sila ng police operation to enforce po yung warrants of arrest against kay Edito Ampuan and other members of the Ampuan group who are listed as gun for hire groups. Member din po sila ng mga criminal gangs at matagal na po itong tinutugis ng PNP. Kasunduan ng Pilipinas at Vietnam Coast Guard kaugnay ng pagbuo ng Joint Committee para protektahan ang interes sa South China Sea, hindi nakikitang dahilan ng PCG para tumaas ang tensyon sa China. Ang hangarin natin ay magkaroon ng kaayusan dyan sa West Philippine Sea. Maging sino mang bansa yung involved, dapat po ay sumusunod sa international rule-based order, kung ano yung naayon sa batas, at nagtataas ng kalinga para po sa marine environment. So yun ang pinipilit nating iangat at pinipilit nating gampanan at iugnay sa ating mga kasamang bansa dyan sa pangunguna nga ng Vietnam sa ngayon. At hindi naman siguro ito dapat maging dahilan o maging issue ng China laban sa Pilipinas at Vietnam. Vice President Sara Duterte hinamon ang mga umaakusa sa kanya ng pagkakasangkot sa Oplan Tokhang na magsampa ng kasong murder sa kahit anong korte sa Pilipinas. Umano'y kaugnayan ni VP Sara sa Oplan Tokhang nais paimbestigahan sa Kamara. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Gulo sa politika, maaaring makaapekto sa ekonomiya kung magpapatuloy pa ayon sa NEDA. Any country that has political instability will hurt its economy. Ilang empleyado ng Senado nagprotesta bilang pagtutol sa charter change. Subcommittee na didinig sa resolution of both houses number 6, walang tatalakaying political amendments. Nananawagan po kami na ipasa ang mga batas na nagtataas ng sahod ng mga empleyado, hindi lang sa pamahalaan, ngayon din sa private sector. Alam ko po na dahil sa charter change na isinusulong sa People's Initiative, marami sa ating mga Senate employees ang nag-alala. Kick-off ng voter registration para sa 2025 midterm election. Isasagawa ng COMELEC sa Kalayaan Island sa February 12. Napaka-symbolic din kasi akala kasi nila walang nakatira doon sa may bandang area ng Kalayaan Island. Tatandaan natin at ang Kalayaan ay isang munisipyo ng probinsya ng Palawan. Bilang ng identity theft sa Pilipinas, nagkaroon ng pagtaas.
Publiko, pinag-iingat ngayon ng PNP sa love scam. Some, maybe, they are looking a relationship online during the month of February dahil alam mo naman yung sinasabi nilang malamig ang panahon nila during February. Nasawi sa landslide sa Davao de Oro, umakyat na sa 5. Mga pasahero at motorista stranded sa matinding pagbaha sa Carmen, Davao del Norte. Sunod yung mga pangyayari, humihingi po kami talaga ng tulong dito sa lalawigan ng Davao Oriental because almost everybody, almost all families are affected now here in the province of Davao Oriental. Especially sa sektor ng agrikultura, sa livelihood namin dito, and yung malaking pinsala talaga yung mga infrastructure facilities namin dito sa probinsya sa Davao Oriental. National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ipina-abolish ni United Nations Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion Irene Khan. Anti-FLCAC was established about 6 years ago in a different context. It is outdated. Coupon kapalit ng ayuda inialok umano sa ilang barangay sa Davao City kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Sinasabing pasimuno ng signature drive isiniwalat sa pagdinig ng Senado. Sa opisina, nagsabi yung aking administrative officer na mayroong advisory ang Office of the City Mayor na itong signature campaign ng People's Initiative. In fact, yung naipresenta ni Governor Edwin Hubahib sa slides kanina, galing po sa aking opisina yon. Pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. Sino ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Si Bentaryak po. Itong si Bentaryak, boss ninyo, parang district coordinator ng PTA. Yes, ma'am. Okay. At mga grupong tutol sa charter change magsasagawa ng pagkilos kontra Chacha sa February 25. In fact, magkakaroon ng No to Charter Change Coalition action. Magkakaroon po ng mobilization sa February 25. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 13:3 na nagsasabi, "Siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licoz. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.